Alam mo, may mga panahon sa buhay na pakiramdam natin, kailangan nating maging matatag, yung tipong kahit anong mangyari, hindi tayo gagalaw, hindi tayo magpapakita ng kahinaan. Parang sinasabi natin sa sarili natin, kaya ko to, hindi ako matitinag. Pero minsan, doon tayo nagkakamali. May isang kasabihan mula sa Japan na nagsasabing, "The bamboo that bends is stronger than the oak that resists." Sa unang tingin, parang kakaiba, no? Kasi ang iniisip natin, ang mas matibay ay yung hindi gumagalaw, yung matigas, yung matatag na parang puno ng roble, oak, na hindi basta-basta natitinag kahit malakas ang hangin. Pero isipin mo, sandali, kapag may bagyo, anong mas madalas mangyari? Yung matigas na puno, nababali. Pero yung kawayan, yumuyuko, sumasabay sa hangin. At pagkatapos ng bagyo, nakatayo pa rin siya. Ganito rin sa buhay. Minsan ang tunay na lakas, hindi nasa pagiging matigas, nasa kakayahan mong yumuko. Halimbawa, kapag may problema ka, financial man yan, relasyon, o personal na pinagdadaanan, ang instinct natin ay lumaban agad. Ayaw nating magpatalo, ayaw nating magpakita ng kahinaan, gusto nating ipakita na kaya natin, pero may mga laban na hindi dapat pilitin, may mga sitwasyon na mas makakatulong kung matututo tayong huminto, makinig, at umangkop. Alam mo, ang kawayan, hindi siya lumalaban sa hangin. Hindi niya sinasabi na hindi ako gagalaw. Sa halip, sinasabi niya, sige, sasabay ako, pero hindi ako babagsak. At yun ang sikreto niya. Sa totoo lang, minsan sa buhay natin, parang bagyo ang mga pagsubok, bigla na lang darating, walang warning, mawawalan ka ng trabaho, may mawawala sa'yo, may taong iiwan ka, may pangarap na hindi matutupad, at sa mga sandaling, yon, susubukan ka. Doon mo mararamdaman kung gaano ka katatag, pero hindi lahat ng katatagan ay pare-pareho. May katatagan na matigas, yung pilit mong pinipigilan ang sarili mong umiyak, magpahinga, o humingi ng tulong. At may katatagan na parang kawayan, yung marunong kang umamin na nahihirapan ka. Pero hindi ka sumusuko. Kasi ang totoo, hindi kahinaan ang pagyuko, hindi kahinaan ang pag-iyak, hindi kahinaan ang paghingi ng tulong, hindi kahinaan ang pag-adjust. Sa katunayan, iyon ang tunay na lakas. Isipin mo to, kapag may argument kayo ng mahal mo sa buhay, partner mo, kaibigan mo, pamilya mo, ano ang mas madalas mangyari? Kapag pareho kayong matigas, walang gustong magpatalo, lalong lumalala ang sitwasyon. Pero kapag may isa na marunong yumuko, makinig, at umintindi, doon nagsisimula ang paghilom. Ganon din sa sarili mo. Minsan, ang kalaban mo, hindi ibang tao, ikaw mismo. Yung expectations mo sa sarili mo, yung pressure na kailangan mong maging perfect, yung paniniwala na hindi ka pwedeng magkamali. Pero paano kung mali pala yon? Paano kung ang tunay na paglago, nangyayari hindi kapag pinipilit mong maging perpekto, kundi kapag tinatanggap mong hindi ka perpekto? Ang kawayan, hindi niya pinipilit maging roble, hindi niya sinusubukang maging matigas. Tinanggap niya kung ano siya, flexible, marunong umangkop, at dahil doon, nabubuhay siya sa kahit anong kondisyon. Ikaw rin. Hindi mo kailangang maging matigas palagi, hindi mo kailangang ipaglaban ang lahat. Minsan, ang kailangan mo lang ay matutong bumitaw sa mga bagay na hindi mo kontrolado, matutong magpahinga, matutong huminga, matutong magsabi ng okay lang na hindi ako okay ngayon. Kasi sa bawat pagyuko mo, hindi ibig sabihin na sumusuko ka. Minsan, ibig sabihin lang nun, pinipili mong mabuhay. At isipin mo, pagkatapos ng bagyo ang kawayan ay hindi lang basta nakatayo. Mas tumitibay pa siya. Mas nagiging handa siya sa susunod na unos. Ganon din tayo. Sa bawat pagsubok na nalalagpasan natin, kahit pa sa paraan na hindi natin inaasahan, mas nagiging matatag tayo. Hindi dahil hindi tayo nabali, kundi dahil natuto tayong yumuko. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, kung pakiramdam mo parang ang lakas ng hangin sa buhay mo, huwag mong pilitin na maging matigas. Huwag mong pilitin na kontrolin ang lahat. Minsan, subukan mong maging kawayan, sumabay ka, mag-adjust ka, huminga ka, at magtiwala ka na kahit gaano kalakas ang bagyo, lilipas din yan. At kapag natapos na ang lahat, kapag tumahimik na ulit ang mundo mo, mapapansin mo, nandyan ka pa rin, mas matatag, mas matalino, mas totoo sa sarili mo, kaya tandaan mo ito,
Hindi lahat ng hindi gumagalaw ay malakas, at hindi lahat ng yumuyuko ay mahina. Minsan, ang tunay na lakas ay yung marunong umangkop, mag-adjust, at magpatuloy. Dahil sa buhay na ito, hindi ang pinakamatigas ang nananatili, kundi ang marunong yumuko at muling tumayo. Ikaw ba? Kawayan ka ba? O roble?